Ito na nga po ang pangalawang video dahil masyado na nga pong mahaba yung video natin. Halos 30 minutes po lahat. Nagmi-minor lang po ako na kaya 30 minutes po kasi ang takbo ko. Nga pa, nandito na po tayo sa may San Isidro, yung madalas kong binibidyohan, pinipicturan kasi maganda po talaga sa lugar na yan. Sa magkabilang gilid po yung pinipicturan ko dyan. Gusto ko lang po talaga makita nyo yung biyahe ko rito habang sinusundo ko yung apo ko. Dati pong rough road. Ilang taon na rin po kasi nung una kami nagpunta rito ay rough road pa po to. Hindi pa po yan simento. Pero nung umuwi na kami ng 2009, yun, paano na siya habang bago kami umuwi ng 2009, 2010 pala. Umuwi kami ng 2010. Kasalukuyang sinisemento na yan. Ang may semento lang po yung malapit na po rito sa lugar na to, yung tinatawag na papasok na kami ng Lambaho. Maganda po sa lugar na to dahil presko, tsaka mali po yung inaakala ng mga tao sa Maynila na dito po ay nakakatakot. Ay hindi po, tahimik po rito, tsaka mga tao rito may disiplina po. Kaya kumbaga sa peaceful talaga ang lugar na to. Sinasabi nila na maaring may kasi may tahimik na yung bundok. Tahimik na sa bundok. Wala ka na maririnig na mga, dati kasi nung una kami nagpunta rito, may naririnig pa kami ng mga putok-putok. Hindi ko namin alam kung anong klaseng putok yun. Kung putok ng baril yun o dinamita lang. Ayan, kasalukuyan na po tayo nasa packet na po tayo na patungong Lambaho. Dati kasi nung rough road to lugar na to, nagtatrabaho ko dito nung napasok ako sa Baganga Plywood Corporation. Rough road pa po to yung lugar na to. Diyan pa nga kami sa may gilid na yan, naghuhugas ng motor pagka puro putik na. Hugasan namin yung motor. Malinis yung ilog dito. Kaya na nga po dahil kasi nga masyadong maingay yung unang video ko. Tapos magalaw. Ito magalaw din yun din yung kasama nung video ko sa yung unang video ko. Kaya ipagpaumahin nyo na medyo magalaw. Dito nga, kahit na hindi ako kilala rito sa lugar na to, nung araw na pumapasok ako sa plywood, pag naubusan akong gasolina, wala akong pera. Nakakapangutang ako dyan sa gilid. Siyempre, pagbalik ko, pagdaan ko ulit, babayaran ko na yun. Kaya mababait itong mga tao rito. Hindi katulad doon ang iniisip sa Maynila, tatakot sila sa Mindanao. Dito peaceful po sa lugar na to. Siyempre meron din naman nung manaka-naka, kaya lang hindi ko katulad ng Maynila na parang ang tao walang takot. Hindi naman sa inaano ko yung Maynila, pero maganda ko sa Maynila. Yung nga lang po, hindi natin maikakaila kung anong klase ang Maynila, kung anong klase ang probinsya. Kasi naranasan ko talaga. Dahil taga Maynila ako, napunta ako dito sa Mindanao.
At nakita ko ang lugar dito. Noong una, medyo natatakot pa nga ako eh. Pero nung nasanay na ako, wala na, palagay na loob ko rito. Napakasarap kausap ng mga tao dito. Dahil kadalasan ng mga salita rin nila dito, hindi naman Bisaya. Yung mismong natibong usapan. Minsan na lang mag-usap sa mga pagkataga-ibang lugar ang kausap nila. Ang usapan nila, Bisaya, Cebuano. Pero pagka, eto dito na tayo sa Lambahon Lambahon yan. Pagka diniretso mo yan, papasok ka na ng Lambahon. Ito, karsada, pakaliwa. Patungong Baganga Bayan. Ito, hindi ko nga alam kung anong tawag dito sa lugar na ito. Nakalimutan. Malaman kung anong lugar itong kaya tingnan nyo na lang sa mapa kung ano yung mga lugar na yan. Dahil hindi ko naman kasi daan lang naman ako ng daan dito eh. Kung ano lang babanggitin sa akin ni Mrs. kung anong lugar yun, yun ang pagkakaalam ko. Ayan, kasalukuyang malapit na ho tayo sa Baganga Municipal. Kung paano nga po eh, susunduin ko si Sia. At hindi ko na mabibidyo pagka sinundo ko na si Sia. Na pag nakasakay siya. Nga lang po, minsan pag nagbo-voice out ako dito, eh maingay ang mga manok. nasasapawan ng yung sinasabi ko. Ayan, kararaan lang mo ng parcel. JNT yan. Ito, malapit na tayo doon sa may Bangkusay na tawagin. Meron din yung Bangkusay sa Maynila, di ba po? Di ba po? Yan, Bangkusay yan. Yan yung labasan ng pasukan kanina na dinaanan natin. Na patong Lambahon. Ang hangganan nun, dyan. Excuse me po. Yan, dumanaw tayo ng ER. Na dyan kami namimili ni Mrs. pagka bagong sahod. Alam mo yung karsada rito, may mga manakanakala rin ng mga driver na siguro wala silang seminar kung paano excuse me, pupwesto sa karsada. Yan nga po, kasalukuyan na bumabiyahe tayo. Yan, itong mga lugar na to hindi ko masyadong kabisado kung anong pangalan na ng mga baryo rito. Marami kasi mga baryo dito tawagin. Madalas ho dito lagi may checkpoint. Minsan sundalo, minsan pulis. May mga checkpoint po rito. Pero minsan lang naman, hindi naman madalas ang check. Siguro pagka kailangan lang mag-alert. Ganyan ang kaluwag ang karsada dito sa probinsya. Kaya nga siguro yung ibang mga driver, dahil porke maluwag ang karsada, eh, ganoon na lang sila magmaneho. Pero dapat dapat pumwesto ng maayos sa karsada para safe ang biyahe. Ito, ang lugar na to, ang pagkakaalam ko, tawag dito ay Saukilki na. Sakop na to na Saukilki. Malapit na tayo sa tulay dyan.
Ganda ko talaga ng lugar na to. Liwalas, sariwang hangin. So, punta ka sa tabing dagat. Nandiyan lang sa may bandang kaliwa ko. Natungo na tayo sa tulay niyan. Noong una nga, pag bumabiyahe kami dito sa Sia, naiinip. Yung apo ko naiinip. Minsan nakakaidlip pa habang bumabiyahe kami. Pero safe naman yung apo ko dahil nasa unahan ko naman siya. Yan, eskwelahan niya. Public school. Ganda ko sa lugar na to. Kaya yung iba na baka nag-iisip sila na nakakatakot sa Mindanao, gano'n. Peaceful po dahil may disiplina ang mga tao dito. Kaya peaceful. Excuse me. Ayan po, malapit na tayo sa may tulay. Pinaka-boundary ng Saukiki. Ayan po, malapit na po tayo sa tulay. Maaaring may mga street dyan, no, na may pangalan kaya lang hindi ko alam. Meron nga pala dito yung tinatawag na DY, ang bilihan ng gamit. DIY, Mr. DIY pala. Sorry po. Yes, Mr. DIY. Meron dyan. Meron din tayo na daanan na 7-Eleven. Nag-iisa lang yun. Sa may Bangkusay. Diyan yung kanan po dyan. Diyan kami bumibili ng kahoy. Itong diretso na to, yun. Diretso na to sa munisipyo ng Baganga. Ganda ng tanawin dito sa may tulay na to. Marami kang pwedeng puno ng picture, mag-selfie. Dahil tabing dagat po talaga. Ayan, makikita nyo naman sa mapa na nasa tabing dagat talaga yung tulay. Yan, papasok na po tayo ng palengke. Yung street pala na yun, yung pagkumaliwa tayo. Yung unang kaliwa na yan, Riverside yan. Ngayon, dito sa may susunod na pagkaliwa, yan na po yung Concepcion Street. Ang tutumbukin na po nun ay munisipyo ng Baganga. Yan po, nasa crossing na po tayo. Hihinto po tayo dyan kasi dahil may inutos sa atin si Mrs. na bumili muna ng gamot. Inisip ko na bumili muna ng gamot dahil para pag bumalik na kami ni Sia ng apo ko ay dire-diretso na. Hindi ko na siya paghihintayin. Ayan, bumalik po ako dyan. Ayan, yung Mercury, ano. May isang butika ko kasi dito na talagang suki namin. Baka naman. Ayan po, dito na lang po siguro ang video ko. Salamat po. Sinare ko lang po yung lugar. Kung gaano po kaganda. Kaya lang pasensya na po sa mag-alaw. Salamat po.